Sa buhay, hindi palaging ibinibigay kaagad sa atin kung ano yung gusto natin. Pero, pwede tayong mag-adjust sa kung ano ang meron tayo at mula doon natin pagyayamanin ng sarili natin. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So, halos lahat naman tayo, dumaan talaga tayo sa pinakamababa, di ba? Tapos, doon sa mga pinakamababang parte ng buhay natin, talagang yung alam mo yung walang-wala ka, tapos hindi ka halos makapagsimula. May gusto kang mga simulang mga bagay, pero nagdadalawang isip ka kasi pakiramdam mo hindi mo kaya. Or pakiramdam mo wala kang capacity na gawin yun, di ba? Kasi katulad nito, maraming pumapansin sa akin sa mga video ko na nagsasabi na napakadali sa akin magsalita kasi ang malaki na ako. 'Di ba? Lagi nila sinasabi na madali sa'yo magsalita kasi may pera ka na eh. Maaring tama ka. Maaring tama sila, 'di ba? Pero yun yung ngayon na ako ang nagsasalita. Sana napanood nyo ako 10 years ago. Sana napanood nyo ako 15 years ago nung gutom na gutom ako, nung wala ako kahit ano, napupunta ako sa mga tindahan sa Maynila, sa Santa Cruz, Maynila, bibili ako ng pira-pirasong mga bakal kasi hindi ko kayang bumili ng isang pyesa. Na pag magko-commute ako, yung mga bakal na binili ko, na mga shafting na binili ko, ikakahon sa ganito kalaki. At itatali ng straw, pero pag binuhat mo yun, dang bigat. At bago mo bitawan, yung kahon na yun, bumabakat na yung tali sa kamay mo. Ganun ako nagsimula kasi alam ko, hindi ko kayang maging malaki, pero kaya ko magsimula bilang maliit. Walang masama na magsimula ka ng maliit. Kasi sa panahon ng social media ngayon, maraming nagha-hype. Marami ka napapanood dyan na, si Pedro biglang yumaman. Ganto-ganto lang, easy money lang, di ba? Ito lang ginawa niya, yumaman na kagad. Kalamihan sa mga ganun, baka ma-scam ka pa kapatid. Ang pagyaman, dahan-dahan yan na pinagtatrabahuan. Wala yan na bigla na ngayon, mahirap ka, bukas, mayaman ka na. Kung nanalo ka ng loto, pwede mong gawin yon. Diba? Pero as ordinaryong tao, hindi ubra talaga na ngayon matutulog kang mahirap, pagising mo, mayaman ka na. Lahat yan, paghihirapan mo. At yung paghihirap na yon, hindi yan sinasabi ko sa'yo, ginagarantiya ko sa'yo, hindi madali. Talagang mahihirapan ka. Pero ito ang pangako ko sa'yo, paghirapan mo yan, pagtiyagaan mo yan, pagplanuhan mo yan, gawin mo yung mga plano mo at sinisigurado ko sa'yo, sa dulo ng paglalakbay mo, may capacity ka na matupad ang pangako mo, ang pangarap mo. Totoo yan kapatid, kasi nagawa ko na sa sarili ko yan. Single parent ako, ulila ako sa lubos. Wala akong ibang aasahan. Nangungutang ako sa 5-6, nangungutang ako sa Bombay, nag-uumpisa ako. Wala akong aasahan. Pero pinagtiyagaan ko yan. At sinasabi ko sa iyo, along the way, napakaraming pagsubok ang nangyari sa buhay ko na sinasabi ko sa inyo, isa lang, doon sa mga pagsubok na yon, ang pagdadaanan ng isang negative na tao, susuko na yon. Pero ano pinagkaiba ko? Hindi kasi ako negative, positive akong tao. Yung mga negative na nangyayari sa buhay ko na yon, kino-consider ko na positive yun. At the end of nung mga problema na yun, may something positive na nag-aantay para sa akin. Napakarami kapatid, katulad nito. Yung lagi kong kinukwento to. Nakita mo ganito kalaki yung negosyo ko, di ba? Pero alam mo ba, nung nagsisimula ako magtayo na sarili kong gym, naloko ako, na-scam ako. Hindi ko malilimutan yung pangalan ng tao na si Jojit. Si Jojit na nakatira sa Arpapa noon, 2008. Nagdeposito ako, tinakbuhan ako ng pera para sa gym equipment na pinapangarap ko. Kung naging negative ako noon, sinisigurado ko sa'yo, baka sasabihin ko, baka senyales na ni Lord to. Di ba? Baka ayaw na ni Lord na magtuloy ako sa pag-gym ko, pagtatayo ko ng gym business. Pero hindi. Di ba? Positive akong tao kahit na niloko ako, kahit na nawala yung kapital ko para makapagpatayo ng pinapangarap kong gym business, nagsupikap ako, gumawa ako ng paraan. Ang buhay, puno ng problema yan. Kaya dapat handa ka kung paano mo sosolusyonan ang mga problema mo. So doon ako nahasa mag-solve ng mga problema. Kita mo ngayon, kung sinukuan ko yon, ano ako ngayon? Di ba? Baka tsapo-tsapo ako ngayon. Kung sumuko ako every time,
na may darating na pagsubok sa buhay ko, susuko ako, wala akong mararating talaga. Wala. Tuwing meron konti kurot, ang mga pagsubok dyan, titigil ka, walang mangyayari sa inyo. By the way, etong mga nakikita nyong gamit, perfect example to. Ito yung kay Sir Carl Paraan ng Imus, Cavite. So ito, kaya ako matataon doon sa vlog natin ito, ipo-proof of completion natin to. Okay. So, ito, si Sir Carl, ang sitwasyon niya, magtatayo siya ng gym niya sa sarili niyang bahay. Okay. So, limited yung space niya. So, tapos nakikita niya yung mga high-end na gym. Gusto ko yun, nakakaingit yun. Kasi, kumpleto sila sa gamit, mga advanced yung mga equipment na yon. Pero ako, si Sir Carl, limitado yung yung space niya. So, nag-uusap kami, one-on-one, nag-uusap kami. So, nag-adapt kami, nag-adjust kami. So, nag-customize kami ng mga gamit na papasok doon sa budget niya at papasok din doon sa space na meron siya na magagawa ng paraan yung mga gusto niyang gawin sa gym niya. So, ito yon. So, uunahin na natin itong 4x3 na Smith, 4x3 na combo machine natin. So to, kaya tinawag na 4x3 kasi basically 4 feet by 3 feet lang talaga yung sukat nito. Maganda to sa mga home gym, sa mga commercial gym na maraming tao na para meron option yung mga gagamit. Okay, so basically, itong 4x3 na to, na feature na natin to, ang unahan nito, crossover. Compact crossover. Adjustable compact crossover. So, hindi na natin ma-demo lahat ha. So, napakita na natin. So ito, adjustable compact crossover to. So, pwede kang mag-crossover. At alam naman natin na ang crossover, basic na basic sa mga gym yan talaga. Kasi, aside from doing do sa crossover, etong single side na to, maraming mga exercise ang magagawa dito, di ba? So, isang side, isang tao. So, ganoon din dito. So, pwedeng may mga nag-workout din dito. Pwedeng gamitin ng 2 tao. So, yun yung kagandahan ng crossover. Plus, again, sabi ko nga, adjustable to. So, pwedeng ibaba yung kable, pwedeng itaas. So, marami kang exercises na magagawa. Ano? Plus, may chinning siya. So, na-imagine nyo na kung ano yung mga exercise na magagawa nun. Pero wait, there's more. So ito, meron kasama tong lat pull down attachment. So tong lat pull down attachment, ikakabit lang natin dito yan. At ilalagay mo yung lat pull down bar mo rito. So pwede ka na mag-lat pull down. Di ba? Pero wait, there's more. Hindi lang lat pull down na magagawa mo rito. Kasi meron ditong rowing foot peg. Yung rowing foot peg, lagay mo lang dito, pwede ka na mag-rowing, ibababa mo lang to. Itong adjustable pulley mo, di ba? Pero wait, again, there's more kasi aside from, meron kang adjustable crossover dito sa unahan, meron ka ring squat rack dito. So may J-hook na kasama to. So ano ang magagawa ng J-hook? So itong J-hook na to, pwede mong i-adjust, depende sa taas, no? So, pwede mong lagyan ng barbell. So, ito, pwede rin siyang squat rack. So, pwede kang mag-squat, di ba? So, very, very versatile. Pero hindi lang squat ang pwede mong gawin dyan. So, may adjustable utility bench ka, pwede ka na mag-flat, incline, decline, at shoulder press dito. Isipin mo, tong unahan pa lang na to, over 50 exercises na yung magagawa mo, di ba? Over 50 exercises, ang dami-dami mo na magagawa dito. Pero wait, kasi nga may unahan to. Doon tayo sa likod. Tara. So sa likod, para mapakinabangan din natin to, naglagay tayo ng Smith machine. So sa Smith machine,
kung ano yung magagawa mo sa isang regular na squat rack, pwede mo gawin dito. Again, pwede ka mag-shoulder, pwede ka mag-squat. At kung may adjustable utility bench ka, pwede ka rin mag-flat, incline, decline bench press. So, just imagine, tong kinain ng machine na to na space, 4 feet by 3 feet. Pero kita mo, ang daming magagawang exercise. Di ba? So, na-imagine mo ba to? Na-imagine mo ba to? Kung maliit yung space mo, di ba? Tapos merong ka nito, ang dami-daming magagawa ng machine na to, di ba? So, panalong-panalo ka sa presyo, panalong-panalo ka sa space. Pero again, wait, there's more. Di ba? Sinabi ko, pwede tayong mag-adjust, pwede tayong mag-customize, pwede tayong mag-adapt kung ano yung meron tayo sa ngayon. Kung malaki yung space natin, walang problema, di ba? Pero kung maliit lang, mag-adjust tayo. Balik tayo ulit dito. So, tong pangalawang unit na to, ito yung kinostomize natin. Again, 4 by 3 uli ito. So, ipapakita ko lang na sa unahan, adjustable pulley siya. Adjustable pulley, yung crossover, may squat rack. Kung paano ko dinemo kanina yung nauna, ganun din siya. Meron din to lat pull down attachment, may rowing attachment. Pwede ka rin mag-squat, pwede ka rin mag-flat, incline, decline, at shoulder press. Dito sa unahan na to. Basically, 4 by 3 talaga to. Pero sabi ni Sir Carl, gusto ko naman medyo maiba yung ano ko, yung gamit ko. Gusto ko naman na medyo advanced yung gamit ko, kahit maliit lang yung space ko. Well, yun yung ginawa natin. So ito, just imagine, nakita mo to, ito, ang igagawa natin to, ito, nasa 4 feet kasi ito, itong lapad nito. So dapat ito, yung distansya sa pangalawang unit, 4 feet din. Kaya lalabas yan, pare-pareho yung distansya ng equipment na to. Pag inassemble natin, para lang sa ganon, pwera sa mga nagko-crossover dito, baka mamaya may gumagamit ng equipment dito di ba? Tapos dun sa dulo, may gumagamit din. Pero magagamit mo ngayon tong gitna. Di ba? Pag pinagtabi mo to ngayon, adjustable crossover pa rin. Yun yung kagandahan ng ginawa natin na design. Wala sa iba niyan. Alam mo kung bakit? Kasi dito sa Gym Depot, nag-a-adjust kami. Doon kami sa makakapagbigay o makakamura yung kliyente, pero konti lang yung gagastusin mo, pero sulit yung space na kakainin nung gamit na yun. So ito sulit na sulit. Di ba? Wait, there's more ulit. Tara, dito sa likod. Sa likod, ngayon, nilagyan ngayon natin ng iba pang mga equipment. Di ba? So dito, para maiba naman, no? So ito, bihira ka makakakita sa mga ibang gym nito. So may lateral flies to. So dito, pwede ka mag-lateral flies. Isipin mo, meron ka lang 4 by 3, may lateral flies ka pa. Di ba? Gaano kasulit tong equipment na to? Pero hindi pa rin tayo natatapos doon. Kasi dito naman sa susunod na machine nakatabi, sa likod to ito yung isang pisngi, susunod yung isang pisngi, naglagay tayo ng assisted squat with standing calves. So ito, basically, kung ngayon ka palang nanonood sa ano ko, makikita mo sobrang sulit ng equipment na to. Bakit? Kasi, bukod sa napaka-safe nito, pag nag-squat ka, kasi ito, kunyari nag-squat ka, tapos di mo na kaya na ibalik to. Yung safety lock natin, nag-lock yung tuhod mo. Bababa mo lang to, hindi ka na madadaganan. Kita mo? Sobrang safe. So kahit magbuhat ka ng mabigat, okay na okay lang. So aside from assisted squat, may standing squat din siya. Standing calves din siya. Di ba? Pero wait, there's more. Hindi pa tayo tapos. So, bukod sa legs exercise, pwede rin to shoulder. Di ba? Pwede to shoulder press or pang rowing or pang shrug. Na perfect. Kung nagpe-pre-exhaustion technique ka, unahin mo muna yung ano na yun, tong machine na to, bago ka mag-shoulder exercise. So napakasulit. Nakita mo, ang liit-liit na space, napakadami nung magagawa. So ito yung sinasabi ko, na pwede tayong sa buhay, maski sa gym, pwede tayong mag-adjust. Hindi tayo
hindi tayo pwede maging komportable at tanggapin na lang natin kung ano yung meron tayo. Pwede natin pagsinupin kung ano ang meron tayo. So again, pakita naman natin yung susunod na ano. Ito, na-demo na natin to. So ito, isa sa mga order ni Sir Carl, seated, leg curl at seated leg extension. So 2-in-1 combo to. So itong mga machines na nakikita nyo, bagay na bagay ito sa sa mga maliliit yung space. Kasi maraming magagawa. Maliit lang na space, pero maraming mga exercises ang magagawa. Di ba? Tapos, ito yung last but not the least, ako, sabi ko nga, kung gagawa ako ng panibagong package, siguro, ganito yung itsura ng mga package na gagawin ko. Yung compact, tapos maraming magagawa. So, multi-press natin to. Kunin ko lang yung adjustable utility bench. So, ito, may adjustable utility bench ka lang, dito sa multi-press na to. So, yung gantong posisyon, pwede kang mag-shoulder. Pero ito, na-adjust to. Ng posisyon, kung saan yung perfect yung range of motion mo. So ito, pwede kang mag-shoulder. Di ba? Bukod doon, adjust mo lang uli yung utility bench mo. Pwede ka naman mag-incline bench press. Incline bench press. And so on and so forth. So, pwede mong i-adjust ulit ito para makapag flat bench press ka at decline bench press. Pero wait, hindi lang press ang pwedeng gawin dito. So ito, pwede ka rin mag-row. Kita mo yung range of motion nung siko, hindi siya bumabaloktot. Yung pulso mo, yung wrist, diretsong-diretso. So, perfect na perfect siya sa rowing at perfect na perfect sa shrug. So, ito, napakadaming magagawa nito. Last but not the least, andito yung hack squat with leg press. So, may inaintay tayong bisita na sisilip ng equipment na to. So, hopefully, mai-feature natin yung bisita natin na yon para ma-demo natin at mapakita sa kanya kung ano magagawa dong hack squat with leg press. So, itong hack squat with leg press, sa ganitong posisyon, pwede kang hack squat. Pero wait, there's more. Hindi lang yung hack squat ang pwede gawin noon kasi pwede ka rin mag leg press. Para ipakita mo to. So dito sa assisted squat with leg press natin, sa hack squat with leg press natin, meron tayong dalawang mechanism dito na para makapagpatibay nung gamit. Lahat ng hack squat with leg press, meron itong kurba na to. So itong kurba na to, ito yung locking mechanism niya para hindi tumupi. So pag narinig mo nag-lock yun, hindi na, di ba? So ito yung ginagawang locking mechanism ng lahat ng mga machine na ganito. Pero ako, hindi lang yun ang ginawa ko kasi ako sigurodista ako. So naglagay pa ako ng shafting dito. So itong shafting na to, magpapatibay dito, kung mabiyak man, itong papapin dito, ito yung magpoprotekta sa'yo para hindi ka madisgrasya.
So sa posisyon na to, ito naman yung leg press natin. So kita mo, napaka-versatile kasi kung bibilin mo to pa isa-isa, individually, mapapamahal ka rito, 29,000 pesos ang isa nito. So lalabas mga nasa 58,000 pesos. Samantalang ito, nasa 30,000 mahigit lang. So nakita niyo yung gamit ni Sir Carl. Binigyan tayo ng maliit na space, pero pinagplanuhan natin kung paano tayo makakapagsimula at ma-achieve yung goal na gusto ng kliyente natin. Ganun din sa buhay, kapatid. Sa buhay, hindi palaging binibigay sa'yo yung perfect na sitwasyon. Pero kung ano man yung sitwasyon na yan, pwede mong gawing perfect. Di ba? Again, bago ako magtapos, yung sinasabi ko, hindi masama na magsimula ng maliit para lumaki. Kasi hindi ka lalaki pag hindi ka nagsimula. Gandang araw po. Ako po si RP ng Jim Tipo. Gandang araw.